Kung halimbawa ay nabingit sa kamatayan ang kabit ng asawa mo, ay willing ka bang tumulong or mag-donate ng dugo para lang mabuhay siya? Ano ka ba kamartir sa relasyon mo? O meron ka bang kakilala o kaibigan na talaga namang napakamartir sa kanyang relasyon? Yung halos sinasabihan na siya ng mga kaibigan niya na huwag kang pupunta sa luneta at baka mabaril ka dahil sa sobrang pagkamartir mo. Well, kakaiba ang video natin ngayon kaya samahan niyo po ako. Ayan, good morning po sa inyo dahil dito ay 7:21 AM pa lang sa Dubai. Alam niyo po ba umulan kahapon at yan ay napakadalang mangyari dito sa Dubai kaya medyo malamig. So ayun, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, dun sa mga active na nagko-comment. I tried my best na masagot ko po kung may mga katanungan doon. Pero maraming salamat po, okay? So ngayon kakaiba ang video natin kasi meron po akong natanggap na sulat. Gusto kong i-share sa inyo tong sulat na to kasi marami tayong matututunan dito. Unang-una siya naman ang nagsabi na pwede kong i-share ang story na to, ang letter na to sa inyo para daw makita niya yung mga reaksyon at ng mga viewers at kung ano ang maipapayo ninyo at ganun din ay para daw sa mga kabataan na hindi natularan. So, ganito ang magiging sitwasyon ng video natin ngayon. Hindi tayo yung tuloy-tuloy na meron akong inilatag na script para sa inyo. Ito po ay letter, babasahin ko and then magre-react tayo. Ayan, so basahin na natin yung letter niya. Hindi niya sinabi kung anong pangalan niya. Siguro, bibigyan pa ba natin siya na pangalan? Basahin muna natin, okay? Hello Ate Lors, thank you sa bago mong channel. Nakaka-relate talaga ako sa mga topics mo. Sana wag niyo po i-reveal ang email ko sa iba. Makakaasa ka, okay? Hindi natin i-reveal yan. Lahat naman po ng, especially yung mga comment, okay lang yan. Public yan kasi nag-comment kayo. So naka-public yan. Pero yung mga nagme-message po sa akin sa Facebook, sa page natin, at saka yung mga email, confidential po talaga yan. Unless na sinabihan nyo ko na pwedeng i-share yung story nyo. So kung ano yung kagustuhan ninyo, yan po yung masusunod dahil I treat yung mga bagay na to na confidential. Okay, ituloy na natin. Bahala na po kayo kung anong name ang gusto nyong itawag sa akin. Okay lang din po ako na i-share nyo ang story ko kasi para makita ko rin ang magiging reactions ng mga makakaalam ng story ko. So ayan waiting siya kung anong reaction nyo. Siguro ay talagang baka ito yung tao na gusto yung maraming pupukpok bago matauhan. So tingnan natin. Actually, nagkaroon ng kabit ang asawa ko at iniwan niya kami pero talagang mahal na mahal ko siya. Kaya hinabol-habol ko talaga siya para bumalik lang siya sa amin ng mga anak ko. Oops, alam ko na magiging reaction nyo dyan dahil nakita ko yung mga comment nyo dun sa video natin about sa ghosting, about sa ini-ignore. Karamihan ng mga babae dun, huwag kang maghabol. Pero hindi tayo nagja-judge dito kasi wala tayo sa sitwasyon niya. Okay? So, wag tayo magja-judge ng tao at pasuyo lang po, watch your language sa mga comments. Okay? Wag po kayo maglagay ng mga comments na talaga namang nakaka-insulto at alam nating makakasakit sa damdamin ng kapwa natin. Okay? Lalong-lalo na po sa channel ko. Respeto lang po sa ating mga kasama sa channel. Okay? Pero ang nangyari ay pumayag siya. So hinabol hinabol-habol niya. Pero ang nangyari ay pumayag siya na uuwi pa din siya sa amin pero hindi niya iniwan ang kabit niya. Ibinahay pa rin niya at bumuo sila ng pamilya at nagkaanak na din sila. So meaning parehas silang may anak na. Okay? So naghiwalay. Pero bumabalik sa kanya, merong ibinahay din, nagkapamilya rin doon, nagkaanak, tapos siya rin may bahay, may mga anak. Okay? Napakasakit po, pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kahit na anong gawin ko, nakalimutan siya.
at magalit sa kanya, hindi ko po magawa. Okay? Hindi niya magawang magalit. Ngayon, malalaki na ang mga anak namin, may kanya-kanya ng buhay, pero parang feeling ko, ang baba ng tingin ng mga anak ko sa akin dahil sa pagiging martyr ko. Pero hindi nila tiningnan yung sakripisyo ko na ayaw ko silang lumaki ng walang tatay. Okay, may punto ka dun sa ayaw mo silang lumaki ng walang tatay. Pero para sa akin, lumaki nga ba sila may tatay? Kasi di ba, anong naging sitwasyon? Hindi mo kasi sinabi sa letter kung ano ba yan, may schedule kayo, MWF sa'yo, TTH doon sa kabila. Pero kung 99% of the time is nandun siya sa kabilang bahay, so hindi rin siya parang wala din, hindi rin siya nagpakatatay sa mga anak mo. So yun yung sitwasyon na tanong ko, no, kung ganun yung nangyari. Okay? Pero yung hindi ka magalit sa kanya, yun medyo hindi ko siya maintindihan kasi pinagdaanan ko to. Medyo saludo ko dun sa mga babaeng kayang magpatawad, kayang tanggapin ng paulit-ulit yung lalaki. Hindi ako saludo dun sa ginagawa nyo o dun sa ginawa nyo. Saludo ako sa tibay ng loob nyo, sa tibay ng damdamin nyo, natanggapin pang muli yung taong talaga namang sumira sa tiwala na ibinigay mo, sumira sa pagmamahal na binigay mo. Doon ako saludo, yung sa tibay ng damdamin nyo ng ganun. Kasi ako hindi ko kinaya. So, yung damdamin ko sa pagpapatawad ng taong hindi karapat-dapat, hindi ko kinayang magpatawad. So, ang tibay ng loob ng mga babaeng kayang magpatawad. Okay, ituloy na natin. So, kaso ngayon, ang sinasabi nila, sinasabi ng mga anak niya, na malalaki na sila at alam na nila ang nangyayari. Bale, ang gustong mangyari ng mga anak ko ay mag-focus na lang ako sa sarili ko, mag-travel, or mag-enjoy kasama ng mga kaibigan ko. Kasi, ang totoo ay umabot na po halos ng 20 years ang sitwasyon namin na ganito. 20 years. 2 pamilya naghahati sa iisang tatay. Okay. So, 20 years nang ganun yung sitwasyon nyo. So, tama nga. Malalaki na nga yung mga anak mo. So, siguro nakikita ng mga anak mo na, na andun pa rin Bakit umaasa ka pa rin na magiging kayo? Or umaasa ka pa rin? Or nagpapakamartir ka pa rin? Parang ang iniisip ng mga anak mo, tama na yung 20 years. Sarili mo naman yung intindihin mo. Siguro ganito, no? Upuan yun ng mga anak mo. Kausapin mo yung mga anak mo. Total, malalaki na, mga matured na, di ba? Kausapin mo sila na ganitong sitwasyon, ganito talaga yung nararamdaman mo. Ibuhos mo sa lahat, sa mga anak mo, lahat ng nararamdaman mo. Pag-usapan nyo. At this time, since 20 years naman na to, baka naman pwedeng pakinggan mo naman kung ano yung sasabihin nila. Huwag mong isarado yung isip mo at yung puso mo sa mga opinion ng mga anak mo para makabuo ka ng desisyon na yan. Kasi malalaki na yan. Ang mga anak ko lumaki ng walang tatay. Kasi 15 years po akong single mother, OFW. So minsan, ang pinakamahirap dito, yung sabihin mo ng wala silang tatay, walang father image. I tried my best na ginampanan ko yung dalawang side na yon. Pero napakahirap. Alam niyo ba minsan, yung bunso ko kasi ngayon ay 21 years old na lalaki yon. Nung nandito pa yan sa Dubai, nag-aaral yan, siguro grade 5, nasa Filipino school. Magpifill up ng form, syempre mga form sa school. Susulat doon, pangalan ng nanay, pangalan ng tatay. Siya nagpifill up. Tapos nung tiningnan ko, pangalan ng tatay, occupation ng tatay, mobile number ng tatay, NA ang pinaglalagay. So parang hindi ko maintindihan, nararamdaman ko, masakit ba ito? O masakit ba para sa anak ko? Anong pinagdadaanan niya ba? O, di ba? So tinanong ko, anak, okay lang bang isulat yan ng NA dyan na wala tayong ilalagay na information? Alam niyo, sagot niya sa akin, hindi mami, okay lang yan, marami naman kaming ganyan. So, ang pinupunto ko dito, malalaki na yung mga anak mo, especially yung years, siguro millennials yan, mga Gen Z yan. So, at saka hindi na sila
bago sa ganyang sitwasyon. Kagaya nga nung nagulat ako sa anak ko, akala ko baka isolated yung anak ko, isolated case. Hindi pala. So medyo nakahinga-hinga ako ng maluwag. So pag-usapan nyo ng mga anak mo at sigurado naman na maiintindihan ka dahil aware na sila sa mga nangyayari sa paligid nila. Okay, tuloy natin yung sulat niya. Umabot pa po ako sa punto na nag-donate ng dugo sa kabit ng asawa ko kasi po nasa ospital at kailangan ng dugo. Sinabihan ako ng asawa ko na parehas kami ng blood type at kailangan kong pumunta doon at mag-donate ng dugo. Ginawa ko naman po kasi feeling ko kailangan kong gawin para sa asawa ko. Napakasakit. Hindi ko ma-imagine, no? Napipil ko yung nararamdaman mo. Naiiyak ako na tinawagan ka and then pumunta ka doon, syempre nakita mo sila together. Diba? Parang yun ang hindi ko nakita mo sila together tapos siguro dito nagpaka-human ka na lang na talagang kailangan mong tumulong pero napakasakit. Ayun nga sabi niya dito, pero parang mas madami pa po ata ang nailuha ko nung araw na yon kaysa sa nakuha sa aking dugo. O nga naman. Kahit ako nga naluluha ngayon sa nangyari sa'yo na pumunta ka doon tapos nakita mo, kasi ako hindi ko yata kaya talaga. So, kayo mga nanonood, anong masasabi nyo na siya pa yung pinag-donate ng dugo nung asawa niya para mabuhay yung kabit? So, ngayon, tuloy natin yung letter niya. So, ngayon po ay madalang na kami magkita pero nasasaktan pa din ako kasi akala ko at umasa ako na magkasama kami hanggang sa pagtanda namin. Ayun nga. Yun nga yung nakikita ng mga anak mo na 20 years na ang nakalipas, umaasa ka pa rin. So, parang gusto nila, syempre umiidad ka na for sure. So, ang gusto nila sigurong pagtuunan mo ng pansin ngayon yung health mo, yung happiness mo, di ba? Mag-focus ka na sa sarili mo, pabayaan mo na sila. Okay? And then, tuloy natin. Gusto ko lang ma-share ang kwento ko o sabihin na nating katangahan ko, may punto ka dyan, at pagiging martyr ko, na sana ay nakagawa ako ng paraan nung mas maaga pa. Ito nga yung kaya palagi tuwing meron akong topic, sinasabi ko na panoorin nyo yung The Boiling Frog Syndrome kasi makakatulong yan sa inyo para umalis sa sitwasyon or unwanted situation ng mas maaga pa. Okay? And then, at para maging inspirasyon ang kwento ko, charot. Pwede, inspirasyon or makakuha ng lesson sa iyong kwento. Sana lang may mapulot na aral ang mga viewers mo, Ate Lors, sa kwento ko. Oo naman. Malaking aral to kasi ito nga yung unang aral dito. Kung nasa unwanted situation ka, hanggat maaga ay umalis ka. Pangalawa ay mahalin mo ang sarili mo, unahin mo ang sarili mo, or maging matapang ka na harapin ang tunay na sitwasyon. Isa pa yung alagaan mo yung dignidad mo. Kasi for sure, alam ng buong mundo, ng paligid mo, na dalawang pamilya kayo. So kung yung asawa mo ay walang pakialam sa kanyang dignidad, kung ako lang nung ganitong nasa sitwasyon mo, ay tiningnan ko rin yung dignidad ko at yung aking respeto sa sarili. Yun sana yung naging matibay na rason ko para unahin ko ang sarili ko at mahalin ko ang sarili ko. Ayun, so kayong mga kasama natin dito sa Ate Lors, anong masasabi nyo dito sa ating nagpadala ng sulat? Hindi ko na po papangalanan dahil wala naman siya sinabing pangalan. So ayun, sabi niya, more power sa channel mo, Ate Lors. Sana marami ka pang ma-inspire na mga kabataan. O naman mga kabataan, sana ay mapunta rin sa channel ko. Ayun, so thank you kung meron kayong comment para sa letter na ito at sa sitwasyon na to, para may mapulot na aral yung ating mga viewers, ay paki-comment na lang po below. And maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa akin.